starting a business is not that easy. Ano, based on my experience for the 3 years, nag-start ako sa 16 years old. Nag-manage tayo ng mga negosyo. Nag-try din tayo mag-start. Nagpasok tayo ng mga iba't ibang klaseng negosyo. And all I can say is that business is very, very hard. I will share my experience sa pag-business. So this is only a raw video, just a short lang na vlog na pwede nating maisulpot sa series natin on business while young. Ang pagninegosyo naman ay pwede namang subukan na lahat. Madaling mag-umpisa ng negosyo, pero pag nasa process ka na, or kumbaga nandun ka na sa middle part, or let's say nasa climax part, or nasa rising action ka pa lang ng pagninegosyo mo, doon ka na makaka-encounter ng struggles or challenges, hardships. So based on my experience, as a serial entrepreneur na nakapag-try tayo ng iba't ibang negosyo, hindi naman tayo naging successful doon. So on my experiences, that challenges, that hardships, yan po ay normal lang. Okay, based on my experience, okay, normal lang ito siya. Kasi it's either we will succeed sa ganong klaseng negosyo na napasukan natin or industry, or we will learn from that na pwede natin gamitin sa next naman natin na pwede nating umpisa na negosyo. So ano yung pwedeng maibibigay sa iyo kapag ikaw ay nag-fail? So hindi siya ibig sabihin talaga na naturally natalo ka, kundi nabigyan ka ng isang lesson na pwede nyo pong gamitin on your next chapter or sa pag-next mo na kabanata sa pag-business. One of the things that I have learned sa pag-business is that nothing comes easy as 1, 2, 3. Totoo lang, nothing comes easy. Sa una, kumbaga, kasi na lang, pag ikaw ay nasa outer shell ng mundo ng isang negosyante, ang akala mo lang is maganda yung life niya, kumikita siya, nakakapag-provide siya ng mga wants niya, di ba, mga ganun nakikita natin sa social media, nakikita natin yung productivity niya, nakikita natin yung lifestyle niya na sobrang ganda. Pero behind the scenes of that is that maraming yung nasubukan ng mga pagsubok na hindi natin alam, na hindi nila pinapakita outside, diba? Kasi nga kumbaga pa, may mga iba kasing influencers na di naman sa nila lahat, pero yung iba kasing influencers is pinapakita or parang piniflex nila na ganito yung magiging life mo pag ikaw ay magiging isang businessman or entrepreneur. Pero I will tell you na hindi lahat ay parang ganun. Hindi lahat ay hindi lahat ay para sa ganong klaseng buhay. Except if you will put the effort, or you will embrace the process, or you will embrace the challenges. Kung tatanggapin mo na matatalo ka talaga. Kasi yan sila guys, natalo talaga yan sa una. Okay? That's one thing I learned. Nothing comes easy as 1, 2, 3. Okay? There's nothing easy talaga sa pag-business. Ano pa yung mga na-experience natin sa pag-business? When it comes sa pagtatakbo ng negosyo, unahin mo talaga yung mga tao mo kaysa sa profit or pera. Okay? Because sila yung backbone ng business mo, yung mga empleyado mo or mga tao mo. So kailangan mo mag-invest sa kanila. What do I mean by invest? Not only money, na magbigay ka ng magandang let's say mga incentives, kundi bigyan mo rin, mag-invest ka rin ng time sa kanila. So as an employer, don't act like a boss. You need to act as a leader. So what do I mean by this? So kailangan yung mga plans mo or visions mo, kailangan engaged din sila. Hindi lang ikaw lang yung naka-benefit, kundi pati rin dapat sila. So basta ang treatment mo sa mga employee mo or tao mo, dapat may respeto ka, patas ang trato mo sa kanila, hindi mo sila binababoy, mga ganon. Okay? Kasi yan
Sila yung parang, let's say, backbone ng negosyo mo. Okay? So, kailangan mo silang bigyan ng pansin. Okay? Kumbaga pa, kung meron kang family, kailangan parte din sila ng pamilya mo. Lalo-lalo na kung ang business mo naman ay yan yung nagpapa-feed sa family mo. So, kailangan mo rin sila buhayin, mga employees mo. Kailangan mo rin sila bigyan din ng time. Kasi yan naman din ang gusto nila ng mga empleyado mo para mas lalo silang maganahan sa pagtatrabaho. Kundi mabigyan sila ng aruga ng kanilang employer by what? By giving time, magpapakita ng effort, by showing care. Okay, and number 3, huwag tayong magpapasilaw sa pera. Okay, huwag tayong magpapasilaw sa pera. Yung pera guys, nandyan lang yan. Kung gusto niyo ng pera, pwede naman kayo magtrabaho. Pero if you think, no, na yung pera ay sa pagninegosyo, nagkakamali ka. Kasi meron namang employment world, pwede ka naman magkapera doon. Kailangan yung purpose mo, no, sa pag-business ay hindi dapat sa pera. But I can guarantee you that yung business, pwede ka mabigyan ng what? Time freedom. You have the freedom business mo yan. You can make your own rules. But, yung rules mo dapat patas din. Okay? Hindi lang din naka-benefit lang sa'yo. Huwag tayo magpadala sa mga influencers na nag-flex ng mga income, ng mga assets nila. Okay? Kasi you need to understand din guys na we have different upbringings. Okay? We also have different personalities. Okay? Sabi ko nga, pwede tayo magnegosyo pero ito guys, tandaan nyo din, hindi lahat ay pinapalad sa pagninegosyo. Pwede kang lahat ay magnegosyo pero ikaw ba talaga para sa pagninegosyo? Ako, I can say that baka hindi ako sa pagninegosyo. Pero tinatry ko, okay? Nagsistart pa rin ako kasi sabi ko nga, pwede tayo magnegosyo lahat, pwede magnegosyo. Pero sabi pa talaga natin na para tayo sa pagninegosyo. So if you're starting a business today, no, wag mo nang isipin yun. Just do what the present time is showing you, no? Ano mo lang yun? Just do the action. Okay? So, yun, wag talaga tayong papasilaw sa pera. Wag natin maging rason lang yung pera. Kailangan yung rason mo or yung magiging sabi nga, naturo nga sa akin sa networking company na pasukan ko is kailangan meron kang deepest why or yung malalim na rason kung bakit ka nag-business. Hindi lang pera. Kailangan din yung reason mo dyan is malalim talaga or may hugot. Sa una lang, alam mo sa una masarap pero habang tumatagal medyo hindi na yung laban. Pero payo ko lang talaga, tuloy lang. Okay? Kahit malugi ka, tuloy lang. If you sense something na parang mayroong purpose sa akin ang pag-business, push lang. Okay? Ano pa? Number 4, ito guys, time is gold. Okay? Time is gold. So as an entrepreneur, bilang isang negosyante, businessman ka or manager ka, importante talaga yung oras kasi nga ang oras hindi natin may babalik yan, hindi natin mabibili. No, yung oras na nasayang. Kasi ang oras guys, talagang kada segundo talaga lumalakad talaga, hindi natin yan mapipigilan ang oras. Kaya nga napamagatan ko nga yung series natin na business while young kasi habang bata pa tayo, let's utilize our time, no, sa mga kabataan ko. Let's utilize our time to be exposed sa mga ganitong industry, lalo na yung entrepreneurial world. Kasi hindi lang kasing pera lang may ibibigay sa inyo, kundi yung wisdom and knowledge din na pwede nyo pong magamit in the future. Since ito yung mga naririnig ko sa mga fellow natin na mga negosyante na matatandaan na yung iba successful din nakausap ko, no? Mas maganda to talaga na mag-start kayo na habang bata pa. Kasi isa rin sa mga reason dyan is wala pa tayong masyadong malaking responsibility. So we have the time. Hawak natin yung oras natin na pwede natin gawin o pwede natin subukan. Pero wag yung mga masasama ha. Dapat related pa din sa pagninegosyo. Yung mayroong magandang may babalik sa atin. Yun dapat pwede natin pag-investan talaga ng time. So be wise din sa pag-invest ng time mo. Kung ikaw ngayon ay nag-invest ng time sa let's say, naglalaro ka lang ng games, no? Kung para sa iyo okay yan, sige tuloy lang. Pero
isipin mo din kung ano yung magiging benefit din sa iyo in the future. Okay? So hindi naman masama no na bata pa mag-grind na, or yung magiging reason mo diyan para makatulong sa parents mo, makapag-provide ng needs mo, makagaroon ng savings. Hindi naman masama yun eh. Ikakabuti mo pa nga yan in the future kapag ganun yung mindset natin. Okay? So, be wise where you are investing or using your time. Kasi hindi nga talaga may babalik yan. Okay? Be sure din na tama yung pinanggagamitan ng oras natin kung kay sinong tao yung ini-engage natin. Okay? Kasi every time we talk, the clock is still working. Okay? Lumalakad ang oras sa kada salita natin. So, be sure na yung kinakausap mo din, mayroon ka makukuhang, let's say, mayroon ka din maging magandang benefit. Or ikaw mismo na nagbigay ng time, sana makabenefit din yung tao sa iyo. So, ganyan usually ang mga nakilala kong mga negosyante. Pag wala silang masyadong let's say na lang mapakinabangan, or walang makuhang information, or kung ikaw mismo, di ba? Kung hindi ka naman ready, bakit ka nila kakausapin? Or kung hindi ka naman confident. Okay? Ganyan guys. Ganyan ang mundo natin. Okay? Yung time talaga, yan talagang iniingatan talaga ng mga kilala ko, mga successful na mga negosyante. Siguro last ko na lang din na ma-share no, na learning sa mga experiences ko is lamang talaga ang sipag. Lamang talaga ang sipag at dagdagan mo na rin ng diskarte. Okay? So kung meron kang diskarte, good. Ang tanong, masipag ka ba? Diba? Kung masipag ka naman, ang tanong ko naman, madiskarte ka ba? Kasi pili natin ito mabigyan ng example. Mga empleyado, masipag yan. Pero bakit? Ang sa tingin nila na parang hindi pa sapat. So, diskartehan mo na lang. Diba? So, may kulang pa din. Kung madiskarte ka naman, bakit hindi pa rin lumalago? Masipag ka ba? So, kulang pa din. So, kailangan balance nun. Sipag tsaka diskarte. Okay? Yun dapat yun. Magkasabay ang sipag at saka diskarte. Kasi yun yung magbibigay ng malaking percentage na pwedeng magbibigay sa'yo ng success rate sa career mo or sa pag-negosyo. Okay? So, balik tayo doon sa mga lessons na pwede kong i-share sa inyo or mga learnings from my experiences is that number 1 is nothing comes easy as 1, 2, 3. And number 2 is look after your people first. Number 3, huwag tayong magpapasilaw sa pera. Number 4, time is gold. And then number 5 is lamang ang taong masipag at samahan mo na rin ng diskarte. So, kung hindi mo pa alam kung sino ako, you can watch my first video, kung bakit ako nagbibigay ng mga experiences, and nag-share din ako ng learnings today, para at least masabayan niyo yung series ko. And then syempre, pa-follow, like, and share na din ng video na ito. Nasa YouTube channel mo ako, ayan, so pa-subscribe na din guys, para at least may pakita nyo rin na support po kayo sa ating series na Business While Young. Kasi I am trying hard na every week magpo-post tayo ng mga bagong videos, na makasabay sa ating series. Okay, so pwede nyo rin po i-follow din yung mga social media page ko wherein I engage din sa mga businesses. Okay, so yun lang guys, and then I will see you next on my next video, syempre sa ating YouTube channel natin. And again, thank you for tuning in our series Business While Young. Thank you so much.